Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang oras, alas 8:37. Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bakla. The Secret of Health. Magandang malusog na gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang The Secret of Health. Hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan at pa rin pong kapiling. Sa ating pong programa, walang iba kundi po ang ating expert on air, ang ating pong doctor ng alternative medicine, walang iba kundi po si Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi partner at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, tagapakinig at tagapanood sa ating palatuntunan. Welcome po sa The Secret of Health. Kumusta ka na, Doc? Mabuti naman at medyo ano tayo ngayon, kaya di tayo nakarating sa studio. Meron tayong event, yung ating meron kaming International Youth Convention. Uy, at ang inyong likod ay naatasan na isa sa punong abala, kaya medyo ano tayo ngayon. Pero ganun pa man ay salamat sa pagkakataon na makapag-share muli ng mga panibagong kalamang pangkalusugan. Ayan. And of course mga kaibigan, para pa rin po sa ating mga kababayan, sa inyo mga katanungan, lalo na po tungkol sa Santon Plus Gold at iba pang mga produkto ng Yes to Health, abay, mag-text lamang po sa ating pong DZRH text line. Ito po, ano po? 0919-282-6485. Yan po ang DZRH text line, 0919-282-6485. O kaya mag-comment po sa ating live streaming sa DZRH News Facebook page. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pamimigay na regalo sa ating Watch, Share, and Win. Yan. At sa mga nanonood po sa Facebook, tandaan po yung ating mechanics, yung ating live stream, pakishare nyo po at lagyan nyo ng hashtag The Secret of Health, yung inyong pag-share. At magbahagi po kayo ng inyong mga magagandang karanasan sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health, lalo na po yung ating mga produktong Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. At mamaya, i-announce po natin yung dalawang maswerteng mariregaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Ayan ha. Abangan po nyo yan mga kababayan. And of course, tayo po ay magtuloy-tuloy na
The Secret of Health. Oy, atensyon sa mga kalalakihan, ha? Mga kalalakihan dyan, makinig kayo. Pero wag naman na puro kalalakihan lang ating mga tagapakinig, kundi pati na rin mga kababaihan na dapat na i-share sa mga kalalakihan ating pag-uusapan ngayon po gabing ito. Tungkol po sa kalusugan ho ng mga kalalakihan. Ano ang madalas, Doc, na health challenges ng mga kalalakihan? Noong nakaraan, mga kababaihan yung pinag-usapan Oo nga, natin. no, Naman oo. tungkol naman sa ating mga kalalakihan. Mga barako. Alam nyo, Yan. based sa mga barako. Yan. Based sa global statistics, maging sa Pilipinas, ang mga biggest health challenges na nakakapekto sa mga lalaki, dominated yan ng una, yung cardiovascular disease. Yung ibig sabihin cardiovascular, Oo. tumatama sa puso, cardio, Oo. vascular, yung mga daluyan ng ating dugo. No? At ganoon din yung cancer, yung mga pangalawa yan. Yung mga injuries, dahil ang mga lalaki daw, minsan may mga risky behaviors. Yung, alam mo na, tayo yung nakaharap sa mga mabibigat at papanganib ng mga trabaho. Tama. Ayan. At kaya may mga party yung mga injuries, ganyan. Metabolic disorder na may kinalaman sa ating metabolismo. Isa pa yung mental health problems. Ayan. Akala natin mga babae lang yung nai-stress. Hindi po. Ayon sa pag-aaral, isa rin yan sa major challenges sa kalusugan ng kalalakihan, yung sa ating mental health. Yes. At yung risky lifestyle behavior, katulad halimbawa ng pagbibisyo, paninigarilyo, yung mga ganon. At yung ating yung ating risk sa ating workplace na isa sa bahagi po ng risky lifestyle. And yun yung mga common challenges sa ating kalusugan, kaya dapat ay lagi tayong magiging handa. Yeah. Okay, kasi hindi maiwasan talaga yan. Pero siyempre, total na pag-uusapan na yung mga challenges niyan sa kalusugan ng mga kalalakihan. Ano ang kadalasan, Doc Algie, na sakit na tumatama sa lalaki mula edad 40 pataas? Ayan. Specific yung 40, kasi may kasabihan, partner, Life begins at 40. Yes. So, Yeah. Sabi nila, ang 40, ano pa lang yan? Nagbibinata. Pero, ang tanong is, what kind of life is a life that begins at 40? That's the question. Sa isang pag-aaral, sinabi nila na kapag daw dun sa unang bahagi natin, yung first 40 years ng buhay natin, naging mas maingat tayo sa pundasyon ng ating kalusugan, mas ligtas tayo sa mga ganung sakit. Kaya nga sabi ng isang saying, take care of your body within the first 30 years and your body will take care of you for the rest of your years. Yan yung sabi. Which is true, ha? We are Which is building true. just the foundation. Kaya nga, kaya sa naturopathy, we are very focused more on prevention. Unang-una, binanggit ko na kanina, kung sa babae ay cardiovascular disease ang number 1 killer, ganun din po sa lalaki. Sa statistics sa buong mundo, wala makabit sa heart disease o heart attack and any kind of cardiovascular problem bilang pangunahing dahilan ng mortality rate. So, marami kasing mga risk, that's why we develop, katulad ng pag-develop ng hypertension, high cholesterol, high stress, yung pagpupuyat, saka yung kakulangan ng sapat na sustansya, kasi ang mga kalalakihan hindi tayo maarte, di ba? Tawag nga sa ating mga cowboy, kung tayo di ba? Hindi naghahanap. Sa ganung pagiging natin, ano bang tawag doon? Parang okay lang, sige lang. Kahit na minsan parang nasasakripisyo yung quality ng ating diet. At kadalasan ito ay humahantong sa kakulangan ng sustansya that leads to deficiency na nagkukos ng weakness. So, ganun po yung mga kaibigan. Kaya, ang mga lalakihan talaga, malaki yung risk sa pag-develop po ng heart problem. At yan, according to WHO mismo, ang cardiovascular disease, nagkukos yan ng mga 18 million deaths yearly sa buong mundo. Abay, dapat pala, Doc, laging minamahal ang mga kalalakihan, hindi pinasasama ang kalooban, ha? Kasi delikado sa puso. Sabi ng WHO, ang mga lalaki ay kumbaga mas early sila na nagde-develop ng heart disease kumpara sa mga babae. Ayan nako. Ayan. Okay. Proven cancer. na yan. Kasi ang mga lalaki nga, based on partner sa
sa kanilang behavior sa trabaho, sila yung always in constant contact with some carcinogen. For example, yung trabaho nila, mga chemical laki, di ba? Yung mga sa nalalanghap pabrika, nila. yan. So mostly, yes, so ang lalaki can develop cancer. And the number one cancer, commonly sa mga kalalakihan ay lung cancer, pangalawang prostate cancer, colorectal yung sa colon, at saka liver cancer. So yung mga cancer na yan, ang nakikita nila na pangunahing cancer na tumutubo sa lalaki. Kasi nga, link ito sa ating environment, sa ating lifestyle, sa ating mga bisyo. Ayan. Kaya kung lalaki ka at nakaya mo ho na iwasan ng bisyo ngayon at your mid 40s, mas malaking bagay po sa atin para hindi tayo tamaan ng mga worse condition. Pero nabanggit mo At ba, isa pa, Doc, yung prostate cancer? ayan, yung prostate cancer, pangalawa yun. Oo, Doon sa pangalawa. most common cancer sa lalaki. Aside from cancer, doon muna tayo sa common. Diabetes and metabolic syndrome. Yan yun. Yan pa. Ibig sabihin, yung development, kasi habang tumatanda ang tao, partner, medyo bumabagal yung metabolism. Tama. And most of the reason why marami tayong mga niloload sa katawan natin that the body cannot handle anymore. Like sugar, high fat. So, it affects everything sa ating katawan. No? Kaya di ba, napapansin natin pag tumuntong na tayo ng 40, parang may switch ang katawan natin na automatic, nagpaparamdam na yung mga maniningil sa atin eh. Oo, totoo Di mo yan. napapansin yun? Oo, yung makalamnan Oo, natin, kaya- di ba? Nararamdaman na natin unlike yun. before. Nung una, pag nagpuyat ka, kaya pa eh. Pero ngayon, parang wala na. isang gabi lang na hindi natulog. Parang tumanda ng mabilis, Saka iba dyan, So, Doc, mas madaling hingalin, ha? Tama ka dyan, no? Oo. And of course, bago ko makalimutan yung isa sa pinaka-common risk sa pag-develop na sa mga kalalakihan at the age of 40, yung enlargement of the prostate Prostate, gland. yan. At saka Speaking yung, of that, saka yung sexual and reproductive health problem. Oo, yan. At the age of 40, pwede kang tamaan ng erectile dysfunction. Ang ibig sabihin yan, wala ng energy. Si Manoy. si pare. Oo, si Manoy. Si Manoy. Oo. Kasi usually ang erectile dysfunction based on study ay naapektuhan una ng ating emotional condition at ng ating circulation. Pag may high blood ka, may diabetes ka, malamang pwede kang tamaan ng erectile dysfunction. Kaya nga yung mga kababaihan, ako pag nagle-lecture ako, alam mo partner, pag pinag-uusapan niyang health ng kalalakihan, mas interesado yung mga misis. Sila yung nagte-take note, sila yung nagtatanong. Yung mga mister, tahimik lang eh. Abay, Siyempre, sila yung nakakapansin. okay yun. Sila yung Oo. nakakapansin. Saka- Ang lalaki kasi ano yan eh. Oo. Masyadong, siyempre lalaki, kahit may nararamdaman na, hindi nagpaparahalata yan. Yes. Kaya yung paghandaan natin, kahit sino sa atin, ako o ikaw o kahit sino, ay yung possible na development ito. Yung prostate enlargement kasi ang pinakang malaking challenge. Aside from yung mga, although hindi naman nakakamatay yung prostate enlargement agad-agad, kung hindi magkakaroon ng malalang komplikasyon. Pero ito yung malaking pahirap, So ang tanong ng iba, bakit ba para ng default naman na pag tumatanda ang tao nagkakaroon ng possible problem sa prostate? Kasi meron tayong testosterone. Yun yung dominant hormone natin. Yes. Okay? Pag pinoproduce ng lalaki yung testosterone, kino-convert siya ng ating katawan into a much stronger hormone na tinatawag na DHT. Kung narinig nyo na yun, DHT. Yung DHT. Yun ay dihydrotestosterone. Oo. Na itong DHT, tinutulungan niya na yung prostate gland natin ay lumago, as we age. So, kapag masyadong hyperactive yung production ng katawan ng DHT, parang babae din yan na kapag nasobrahan ng dami ng estrogen, nagkakaroon ng problem sa hormone nila. So, nagkakaroon ng mga pagbukol or whatever. Ganyan din sa kalalakihan. So, Ayun. tanggapin na natin as we age, talagang may possibility na dahan-dahan lumalaki yung prostate. Kaya lang hindi pare-pareho yung tao. May mga tao na maingat sa kalusugan at hindi nila natitrigger ng other things yung pamamaga ng kanilang prostata. Ayan. Yan. Well, speaking yun of po yung Doc, speaking of common. prostata, what are the chances na magkaroon ng mga kalalakihan ng prostate problems? Naku, malaki. Kasi nga, since it seems normal sa mga lalaki na habang tumatanda, sumasabay yung pagkapal ng prostate. Oo. Kaya lang may mga factors kasi that affects yung na-accelerate ba yung pagbilis ng pagkapal Yun. ng prostata na. Yun. Hindi na normal kasi yung prostate natin, kung imagine mo, nandyan yan sa lower part ng katawan natin, na doon dumadaan yung yung urethra, yung parang tubo yan, nang doon tayo umiihi.
isa sa palatandaan na pwedeng kumakapal yung prostate mo, lumalaki. Yung mga lalaki, ang issue lagi sa pag-ihi, di ba? Kasi nga, naiipit yung, yung daluyan ng ihi nila. Kasi kumakapal yung prostata. While in other, naman partner, yung lolo ko, 80 anyos, hindi naman nagreklamo ng ganyan eh. Pero meron at the age of 50. 40s pa nga lang, may nararamdaman. Bata pa. Oo, may mga ganon. Kasi depende yan sa hormone ng isang tao kung gaano ka-active yung hormone. So yun po yun, yung mga challenges sa mga kalalakihan. At ang isa sa pinakang mahirap kasi pag tinamaan tayo yung prostate cancer. Yung prostate cancer. Marami na tayong mga kilalang tao na nabalitaan natin, nagka-prostate cancer. Something na dapat talaga nating ma-prevent. Ayun. It's a combination naman, partner, ng nutritional issue, stress, mga chemicals that mutate our cells, especially yung ating sa prostate. So paano maiwasan, Doc, ang problema sa prostata ng mga kalalakihan? Isa sa pinaka-the best thing talaga na gawin is focus tayo doon sa mga alam mo yung kasama sa sikreto ng pagbagal ng pagtanda kasi as we accelerate our aging, ganoon din yung prostata natin saka yung ibang mga sakit na yan. So regular exercise. Kumain tayo ng mga pagkaing mayroong antioxidant. Yun yung keyword antioxidant. Ang antioxidants, lagi natin naririnig pero ang lalim ng meaning yan. So ibig sabihin, look for food that have much higher level of antioxidant. At pagdating sa antioxidant, halaman yan. At pagdating sa halaman, ang daming halaman na may iba't ibang tawag nila ORAC value. Ang ORAC value, habang tumataas, nagiging mas kapakipakinabang. Kaya I'm very proud of Santon Plus Gold kasi yung Santon Plus Gold, yung mga content niyan, karamihan sa mga very high, ang ORAC value based on study, nasa Santon Plus Gold. Kaya kahit hindi siya gamot, pag iniinom mo siya araw-araw and you load your body with antioxidant, ang laking bagay. At yan po ang isa sa paraan. Nutrition, control natin yung weight natin, matulog tayo ng sapat kasi lagi nating paborito kong i-discuss yung pagtulog na kapag tayo laging puyat, ang dami sakit na tutubo, including yung mga sinasabi natin. Ayan. So, saka kung may bisyo po tayo, hinto muna sa bisyo. Yan. At pinaka-importanteng paalala, always do your screening. Punta sa doktor, wag matakot kay doc, magpa-check kasi yung prostate enlargement at prostate issues saka heart issues, nagpaparamdam yan kapag malala na. Hindi ba nagagawa yan sa self-examination, Doc? Kasi yung karamihan ng mga kalalaki yata ngayon talagang wala pa naman nararamdaman eh. Gastos lang yung doktor. Sabi ng iba. Ganun nga partner ang ganun nga partner ang sakit na deadly. Alam mo kung bakit? Ang karamihan ng mga nakamamatay na sakit ay mga sakit na hindi mo mawari na meron ka na. Kaya ngayon ang sikreto nila bakit ang dami namamatay. Kasi bago mo pa malaman, na hit and run ka na. Di ba? Yung mga kung yung mga sakit na yan yung very alarming agad yung symptom, ay di walang masyado mamamatay kasi aware ka na eh. Aware na. But sad to say, like prostate cancer partner, stage 4 na. Ang prostate nagpaparamdam. Ay ang hirap-hirap na pag stage 4. Wala na yun. Kaya nga ang pinakang sekreto, sabi ng kahit sinong eksperto, kinakailangan nyo papacheck. Lalo na 40 na kayo, kung hindi pa kayo nakakapag general, ang tawag doon, yung executive check-up, gawin nyo na. Executive check-up. Dahil lalabas po talaga yung problema na yan. Ayan. Mamaya mga kaibigan, nabay marami pa hong ipapaliwanag sa atin si Doc Aldi para po sa kalusugan ng mga kalalakihan, sa mga barako, lalo na yung problema tungkol sa prostata. Dito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day! Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan.
dito lang sa The Secret of Health. Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Anyo pa rin pong lingkod si Ray Sibay at pa rin pong kapiling sa ating program si Doc Algie Bacla. Doc Algie, muli magandang gabi sa iyo. Ayan, magandang gabi muli mga kaibigan. At syempre, ang programa po natin, handog po sa atin ng Yes to Health at na Santon Plus Gold. Yan ho yung mga partner natin para makaiwas po tayo sa mga pagkakasakit. Ayan. Ang paborito ho nating Santon Plus Gold ay isang herbal supplement na may pinagsama ho yung mangosteen, mayroon po yung moringa, mayroon po yung ampalaya, spirulina at garlic. Natural kaya wala pong side effects. Kaya naman po sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, abay magtungo po sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, maging sa Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee, Lazada, and sa Yes to Health office sa Quezon City. Maaari po kayong tumawag sa Yes to Health hotline 0969-627-1262, 0969-627-1262. The Secret of Health. Ayan, Doc, nako, humanda ka. Marami mga tanong din Abay, ang sabi ni 0929-71102, grabe po ang aking arthritis, sabi ho niya. Madalas hirap akong maglakad kaya apektado rin ang aking trabaho. Ano daw po may recommend ninyo, Doc Algie, sa kanya? Sa point of view ng naturopathy na prevention, since ang arthritis, depende kung ang arthritis mo ba, anong klase ba yan? Yan ba gout, dahil tumataas yung uric mo, or yan ba ay yung nagiging manipis yung mga kasupasuan natin? Oo, osteoarthritis. So, depende. Kung ikaw ay mayroong mataas na uric acid, yung gouty arthritis, iwas ka talaga sa mga high purine na pwede i-convert ng katawan into uric acid. Kasi yun ang pangunahing dahilan. Kahit na umiinom daw tayo ng gamot or kumakain ng mga sustansya, kung fully loaded tayo ng mga sources of nagiging dahilan ng uric acid, medyo alanganin. So, kain ng masustansyang gulay like high antioxidant food, basta plant-based, kain kayo ng mga buto-buto. Yan, yung iba buto-buto. nagreklamo, di ba nakaka-arthritis yung buto-buto? Noon po, yun ang paniniwala. Pero marami na po pag-aaral ngayon. Correct. Na hindi po totoo yun. So, iwas po kayo sa mga ganung pagkain kasi yun po ang nagtitrigger. At kumain ng masustansyang pagkain that will make our joints healthier. Kaya nga yung Santon Gold Coffee Mix partner mayroong collagen, di ba? Yun, ha? Kasi alam naman, para sa ating mga kasukasuhan, ha? Yan ang problema commonly ng mga Pilipino. Kung hindi arthritis, high blood. Yan. Di ba? Yun. Ako po. Yun po. At saka Santon Plus Gold everyday. Kasi ang Santon Plus Gold ay mayroon po mga sustansya na talaga nagpapaginhawa sa ating katawan. Ilang beses ba, Doc, na mag-take ng Santon Plus Gold araw-araw? Pag may arthritis, sundin natin yung pinaka-regular na recommended dose, yung 1 capsule 3 times a day before meal. Yan. Sabayan nyo na ng vitamin C. Yan. Sabayan nyo na ng ganyan. At kumain kayo ng mga dahon-dahong gulay talaga. Kasi yun talaga yung mga anti-inflammatory. Correct. Ayan. From 0995-38648, sabi ho niya, Doc Algie, pwede rin po bang ma-overdose sa Santon Plus Gold, lalo na kung may ibang mga gamot at vitamins na iniinom? Hanggang ilang capsule lang daw ho ba ang inyong recommended na inumin kung para sa mataas ang cholesterol at sugar? Honestly, hindi kasali kasi yung terminong overdose pag ang pinag-uusapan na isang supplement like Santon Plus Gold. Hindi kasi gamot. Kasi hindi naman siya drugs. Hindi siya gamot. Ang gamot kasi, meron talagang definite ilang milligram per day, every other hour, or whatever. Correct. Ang Santon Plus Gold, ako pag may sakit ako, yung 10 capsule sa isang araw, uubusin ko yun, tipid pa yun. Wow. Kasi alam mo, ang laman yan, Ray, ay extract ng mga gulay at mga hindi nakakasama sa ating kalusugan. Kumakain nga tayo everyday, matindi pa yung mga kinakain natin, hindi naman tayo na overdose. Maliban na lang siguro kung sobrang na talaga. So ang overdose po sa mga supplement, hindi po yan pwedeng i-apply. Kung meron kayong ibang mga supplement, hindi rin masama kasi una, it works synergistically with other supplement. Kasi para ka lang kumakain ng
kumbaga grupo ng mga sustansya na makatutulong sa inyong katawan. Yun po yung gusto ko maintindihan ng karamihan. Actually, yung mga supplement Ray, especially approved ng FDA yan, may mga test naman na toxicity yan. Okay? Kung hindi naman toxic in nature talaga yung halaman na dapat na may dosage na regulated, hindi yan magkakos ng overdosage. Ayun po yun. Pero wag nyo namang inumin yung isang box lahat. Wag naman isang box, so wag naman. Pero uminom ng marami, Ray, ang kanilang naramdaman, para daw sila nag-detox. Nag-take sila ng, sabi natin, 6 na kapsula, para silang nag-detox. Yun lang yung mararamdaman nyo, something, pag medyo tinaas nyo yung nutrisyon. Pero, sundin na lang ang recommended dosage. Una, hindi naman kailangan ng katawan agad-agad ng ganyang karami. At para rin hindi kayo masyadong maggastusan. Pareho lang naman yun eh. So, okay lang yung 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. Dok? Yes, maraming ganon. Lalo na kung mga first-time user kayo, may mga sakit na kayo. Kasi alam mo, ang katawan pag may sakit, parang tigang na lupa yan, Ray. Oo, sinabi ko. Okay? Oo. Ang sustansya, pag kulang sa katawan mo, pag binigyan mo ng sustansya ang katawan, ramdam mo agad yung pagbabago eh. Kasi nga, ang katawan mo, talagang tigang ni tigang sa nutrisyon. So kaya sinasabi nila, gamot ba yan Santon Plus Gold? Kasi biglang nawala yung pananakit. Hindi lang po natin alam na kaya nananakit yan, kulang ka lang sa sustansya. Kaya nagkakaroon ng inflammation. So ganun po yun. Kaya wag niyo isipin makaka-overdose ang Santon Plus Gold kasi hindi siya drugs. Is food supplement. Nutritional po yan ang target. From 0917-79-227, sabi ho niya, Doc, naku, eto na ha. Paborito daw nila, Doc, na mag-asawa ang Santon Coffee Mix. Masarap at feeling daw ho niya, nakakadagdag talaga ng energy. Lalo na sa kanila na night shift sa trabaho, Doc Algie, ano ha? Ang tanong lang daw ho niya, Doc, pwede rin po ba ito sa 17 years old niyang anak? Ayun naman, pwedeng-pwede na sa mga kumakain ng solid foods yung ating produkto na yan. Kasi actually, yung unique kasi yung composition yan. Ang laman niyang ating Santon Gold Coffee Mix, mga extract ng mga halaman, mga dahon-dahon. Ano? So, Ayos, hindi siya bawal sa mga ganyang edad. Saka malalaki na yan, pwedeng-pwede na po siyang uminom ng Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee Mix. Gaano ba kabata, Doc, maaaring uminom ng Santon Gold Coffee Mix? Yung Santon Gold Coffee Mix, basta sila ay... Ako, personally kahit ibigay ko doon sa, sabihin natin, mga 7 taon, walang problema yon. Pero siyempre, minsan kinoconsider din natin kung ano ibibigay sa kanila. Ano? Pero sabihin na natin na walang restriction sa gano'n. Kasi wala naman siyang sangkap na pwedeng magpapalpitate sa'yo, magpaano sa'yo. Wala naman gano'n. No? Kaya, depende na lang sa inyo kung ginagawa ko nga ano yun eh. Kumbaga, halimbawa, mahilig sila sa mga tsokolate. Ito na lang ito na lang yung kainin nyo. Lalo na yung Santon Plus Coffee Mix, yung soy powder ang main content. Puro nutritional kasi yan. Kaya, lalo na sa 17 years old. Ayan. Salamat, Doc Algie. Pero heto na, ang pinakamahalaga sa ating programa ngayon, Doc. Sino ang mga mga nanalo sa Santon Gold Coffee Mix? Ito yung inaabangan ha? Sino yung dalawa? Ayan. Medyo natawala kasi ang pangalan niya ay si Booking Fernandez. Booking Fernandez. Ayan, pangalan alias siguro to Booking Fernandez. Booking Fernandez. The Secret of Health, tricycle driver po ako ng Holy Spirit Toda. Gusto ko po matikman ng Santon Plus Gold 3 times a day. O ako magkape. Ayan, sir, matitikman mo na ako. Dahil nabunot ka. No? Galing. At pangalawa, si Erwin Puno. Uy, congrats! Sabi niya, good evening po sa inyo, Sir Ray and Doc. Almost a month pa lang po ako nag-try ng Santon Gold Coffee Mix. Doc, nawala po ang pagiging bloated ko noon. Na halos irritated po ako. At yung acid reflux ko po unti-unti pong kumalma at malaki po ang ginhawa sa akin. Especially po, lagi po akong nasa work, Doc. Inalis ko po. Yan. Huwag na natin basahin. Ang galing yan, Doc. Ano daw? Ininom daw niya araw-araw at naramdaman niya na may benepisyo sa kanya. Maraming salamat po sa inyong positive. Congrats, Mr. Erwin Puno, saka si Booking Fernandez. Booking na, ha? Paano yan, Doc? Tayo magpapaalam na muna, ha? Ayan, overtime na tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and see you again next Sunday sa himpilan pong ito sa programang ito. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health. Magandang gabi sa inyong lahat. Kanya pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa ating programang The Secret of Health.
The Secret of Health. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful.